Kumusta mga kanoids? Welcome back sa ating YouTube channel, Pala Pinoy. So, usapang pulpolitika na naman tayo ngayon. And then, about ito sa one of the billionaires, di ba? Bulol, Chavit Singson at saka President Bongbong Marcos. So, yan yung panonorin natin. So, ang video ito is mula sa iyong araw. So, meron itong pagkatapos gawin ito ni Chavit kay PBBM, nangyari ang hindi niya inaasahan. So, yan yung panonorin natin. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang bahalang humusga. So, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pala Pinoy. Mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, pagkatapos gawin ito ni Chavit kay PBBM, nangyari ang hindi niya inaasahan. So parang yan, karma is real, something like that siguro. So sa iyong araw, Pilipinoensi, like, comment, share, subscribe. Start. Kulong na yan. Crowd boost Chavit Singson at trillion peso protest rally. Ba't ba kasi pumupunta pa siya dyan? Nabutuloy siya. Pagkatapos gawin ito ni Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos, tila nakarma, napahiya sa EDSA rally, umuwi sa kahihiyan. Ano ang nangyari? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Buti bilyonaryo, di ba? Sobrang daming pulis na nag-escort. Kung hindi, baka kinuyog yun. Huwag naman sana, kawawa naman. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. 10 years. So, ibig sabihin maraming project yan. Kung totoo man yan. Inamin ko. Sa amin yan. Alam mo ba yung pakiramdam na confident ka sa plano mo, pero sa dulo, ikaw pala ang napakaya. Huwag masyadong mapagmata sa sarili kasi. Yan mismo ang nangyari kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Pero teka, hindi ito basta-basta kwento. Ito ay drama, politika, at isang malaking plot twist na dapat mong malaman hanggang huli. Ang unang banat, Chavit versus PBBM. Noong unang lumabas ang balita na si Chavit ay nagbitiw ng matinding akusasyon laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Marami ang Chavit said, dapat daw investigahan ang mga Diskaya Link projects sa Ilocos Norte. May nagsabi na sa akin, kaya sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Hindi naman ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. Unahin yung Ilocos Sur kasi Ilocos Sur kasi yun nga naman, yun yung baluarte ni PBBM . So sa kaya Chavit sa Davao, balita ko may billion ding doon na. Hindi na demandang tao ngayon at binibintangan mga Diskaya, sila rin ang kontrakto nila. Pero ito ang twist. Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi, basta may ebidensya, ihain nyo. Walang palakasan sa admin ko. Kung isipin mo, dapat dito matatapos ang issue, pero hindi. Dito palang umiinit ang eksena. So ready ang Pangulo, ma'am, to explain regarding sa Ilocos Norte or kung ano mang iba to sa kanya na related to these projects? Yes, basta ibigay lang nila yung tamang mga ebidensya. Kasi ang hirap dito magtuturo ka lang eh. Kaya ang dami-daming official ng Ilocos Tama. Norte. Ito, lalo na kung ang magsasalita naman Duterte supporter. So hindi tayo agad-agad dapat maniwala sa ganito. Tama. Tsaka kung iisipin mo rin yung sinasabi ni Chavit, bakit Ilocos Sur or Ilocos mismo yung sinasabi niya? Walang specifics, 'di ba? Na ikaw nga naman, kung meron ka nga namang expose na parang hindi lang intriga yung habol mo, pangalanan mo agad. 'Di ba? Kasi kung babanggitin mo yung kabuuang lugar, which is yun yung nakadikit sa Pangulo, malamang sa malamang, ang lalabas dyan, ginawa mo lang yan para syempre questionin din, 'di ba? Yung ng Pangulo. Siya na nga yung trumabaho sa lahat, 'di ba? Binangga niya na nga lahat. 'Di ba? Alright, Chavit ha? Name dropping, tapos creating an intrigue na walang ebidensya. Wag po kayo agad-agad maniwala sa ganun. Ang eksena sa EDSA, rally na naging courtroom. Fast forward, sa trillion peso protest sa EDSA, ang mga tao, galit na galit sa korupsyon, nagtipon sa People Power Monument. Therefore, nang makita si Chavit na papalapit, parang may eksenang straight out of a teleserye. Sigawan ng boo, police rushing in, parang rally na naging public trial. Pero dito mas lumalim ang kahihiyan. Chavit kasama ang bodyguards,
Napilitang bumalik sa Corinthian Gardens. May naghihintay na bulletproof SUV para bang talo sa laban na hindi pa nagsisimula. Kinakabahan ng mga ilang seconds si ano pala. Hindi pa naman yan immortal gaya ni Enrile. Buti na lang talaga hindi ganoon ka aggressive yung yung mga fans ng ng admin, hindi gaya ng mga DDS baka sobrang kinuyog na to. The Ilocos Connection, sino ba talaga ang may kasalanan? Maraming netizen ang nagtatanong, bakit parang ang dali niyang umatake kay Pangulong Bongbong Marcos pero ang daming project, ang pamilya niya sa Ilocos Aray. sa trap construction, pag-aari daw ng kanyang anak at manugang, may mahigit 2 bilyong projects sa nakaraang dekada. Kung tutuusin, parang nagbato ng putik si Chavit. Pero ang tanong, hindi kaya tumalsik pabalik sa Yun lang. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. 10 years. So, ibig sabihin maraming project yan. Kung totoo man yan. Inami ko. Sa amin yan. At ito ang kalmado pero matinding response ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaamin ko sa amin yan. Tapos, Ang trending ang video ng pabu kay Chavit, lumabas ang statement ng Malacanang. Ikapa ni Atty. Claire, kung may ebidensya siya, ilabas nila. Hindi ito tungkol sa politika, hustisya ito. At sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang statement, sinisiraan nila ako dahil di na nila makuha ang gusto nila sa akin. Walang palakasan sa administrasyon ko, kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka, di yan pamumulitika, hustisya yan. tama. Ito yung isa sa dahilan talaga kung bakit nagkaroon ng sobrang daming kalaban yung Pangulo, yung administrasyon. Kung yung time ni FPRRD na parang pinapaniwala tayo na ayaw niya sa mga korap, ayaw niya sa mga oligarchs, something like that. Di ba? Pero nung time naman na pala niya na yun, di ba, nagulat naman tayo yung mga expose ni Senator Trillanes na connected pala siya kila Charlie Tan, Michael Yang, mga businessman, mga Chinese businessman na connected sa mga DRUGS, 'di ba? Yung sa China. 'Di ba? Kaya pala parang medyo tahimik lang, 'di ba? Natahimik daw yung China Philippines. Yun pala, hindi na pala pinaparepair yung BRP Sierra Madre para kapag ka naagnas yun, di sa China na yung Scarborough. 'Di ba? So kaya ito yung pinaka-reason talaga kung bakit sobrang naging daming kaibigan si PBBM. Kita nyo naman mula pa lang nung VP Sara tandem. Ano yung inaano nila doon? Atake ng mga DDS. Wala kang utang na loob, 'di ba? Kasama ka sa or pinapanalo ka ng ilang mga DDS. Yun yung claim nila. Paano yung stand ni PBBM? Wala siyang pipiliin. Kung nagkamali ka. Kaso si BP Sara nagkaroon ng problema sa Office of the Vice President. Grabe yung pera, biglang nawala ng 11 days. Ang bilis. Di ba? So, syempre, si PBBM as a Pangulo, nakakabalik niya pa lang, i-reclaim niya pa lang yung pamilyang Marcos, yung apelidong Marcos. Hindi siya pwedeng sumabay na lang or konsentihin si BP Sara. Kasi isipin nyo kung kinonsinti ni PBBM si BP Sara that time, baka silang dalawa ngayon yung pinag-iinitan. Baka silang dalawa ngayon yung ipapa-impeach. Baka silang dalawa ngayon yung magluluk ugly. Hindi yun yung ginawa ni PBBM. Kaya naging kalaban ni PBBM yung mga DDS. Diba? Pero yung mga kumalaban, may umipik ba? Yung isa na nag-attempt, nasa Hague na. 'Di ba? Yung iba, mga senador, nasa walat yung mga connection nila sa flood control corruption. Yung bilyar, lumabas yung sa prime water issues. 'Di ba? Tapos kayo ngayon kapag nilalabas yung mga issue ninyo, sasabihin nyo, pinopolitika kayo. Hindi pa mumulitika yan, ang tawag dyan, accountability. 'Di ba? Pinapanagot kayo. Yun lang naman Tapos sasabihin nyo, yung admin ngayon walang nagawa. 'Di ba? Kung tutuusin, sobrang dami nga na isiwalat ng Pangulo ngayon. Hindi nyo na lang binibilang kasi kayo mismo yung pinagtatanggal Kayo mismo yung nililinis. Kaya hindi nyo mabilang yun na isa yun sa mga nagawa. 'Di ba? Kung inaakala ni Chavit na siya ang bida sa kwento,
Mukhang na-reverse ang script mula sa akusasyon noong Bida. isang eksena sa EDSA na siya mismo ang pinagtatawanan ng crowd. At ngayon nasa kanya ang bola. Ilalabas ba niya ang ebidensya o tuluyang tatanggapin ang narrative ay bumabaliktad laban sa kanya? Kaya ang tanong, nakarma ba ang dating gobernador? Isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang laban na ito. Sa gitna ng lahat ng ingay at politika, paalala ng salita ng ating Panginoon Diyos kaibigan. John 8 verse 32, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ang tunay na hustisya ay hindi nanggagaling sa rally o sa politika, kundi sa liwanag ng katotohanan na ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagbibigay. Kapag pinili natin ang katotohanan, kahit mahirap, doon tayo nagiging tunay na malaya. Tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo na siyang tunay na kapayapaan ng ating bansa at ng ating puso. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. So yun lang naman mga kanoisis. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kayo sa yung araw. Susuportahan nyo yan. Original video link in description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoises, don't forget to like, comment, share, subscribe. Courtesy na rin sa The Manila Times, The Manila Times or sa kung sino man yung mga nandito sa video to, and then sa yung araw, Pilipinoises. So kita nyo naman yun. Chavit Singson. So, gumastos daw ng bilyon tapos nabuo pa, diba, sa sariling rally. So, abot naman dun sa intriga. Hindi na tayo magugulat dun. Kasi mahilig naman talaga sila sa intriga, no? Hindi na tayo nagugulat dyan talaga. Like, nakakainis lang din na pinagpipilitan nila yung intriga nila without evidence. Diba? And then yun nga, sabi ko nga sa inyo, this era, this generation of PBBM, sobrang dami niya talaga nagiging kalaban ngayon. Di nga natin alam kung ito din yung reason kung bakit yung tatay niya sobrang daming kumakalaban. Dahil dito din sa mga ganitong prinsipyo. Di ko lang alam yun kasi hindi ko naman talaga totoong nasubaybayan yung tatay nun, yung senior. So sa mga nakakaabot dito nung Senior Marcos, comment nyo nga sa baba kung ano yung pinaggagawa ng tao na yon. Ganito din ba siya mag-handle sa politics na may tatamaan talaga kaya siya pinag-initan? Comment down below. Kasi si PBBM talaga ngayon, kita nyo naman kung gaano siya pag-initan, di ba? Like, pinagtulong-tulungan na talaga siya, par. Kitang-kita nyo yan. Sobrang daming nagtulong-tulong sa kanya. Sumabay pa dati yung yung sa dilaw, sa pink, sa Pero ngayon, parang yung nauuna niya, yung mga DDS talaga. Di ba? Kita nyo naman, unang nag-attempt. I think may una pa kay FPRD. Sino ba? Yun nga, si BP Sara siguro. Ay, hindi, si FPRD. Siya yung una. Tapos after that, susunod na sana si Bato. Pero wala, medyo malakas yung kapit. Si Kibuloy, di ba na nag-attempt? Wala na din. Crash out na din. Si VP Sara kasi yung impeachment niya, salamat na lang siya. May nag-protest vote kasi ng mga senador, di ba? So, medyo dumami-dami yung bilang nila. Pero, nakalusot pa rin si VP Sara. So, yan yung nakakalungkot din. So, sino pa ba? Yung sa Prime Water, yun nga, yung mga Villar, natamaan din talaga sila doon. Pinaimbestigahan kahit, alam niyo yung nasa line-up pa ni PBBM tapos biglang pinaimbestigahan, di ba? Napilitan tuloy si Villar na lumipat ng ibang kampo. Nakachamba pa, nanalo pa. Ewan ko ba? Ay, nako. Ewan ko ba sa inyo, ba't ganyan kayo bumoto, So, sino pa ba? So, as you can see, yung kay Escudero. I think kay Escudero parang nasa payback time na siya ngayon, Kita nyo naman, wag niyong masyadong Kayo kasi, ang problema dito sa mga DDS na to, hinahamon nila yung Pangulo. Sinasabihan nila ng weak leader. Diba? Weak leader, walang nagawa. Tapos kapag may gawin naman, umaksyon, namumuliti ka, abuso sa kapangyarihan. So, ano ba talaga? Diba? Ano ba talaga yung gusto nyong patunayan? Kung walang gagawin, galit na galit kayo. Kung mayroong gagawin, galit na galit pa rin kayo. So, ano bang gusto nyo? Kayo na lang maging presidente. Diba? So, ewan ko sa inyo. Kayo na lang bahalang umusga. Pero, yun nga, sana dito, pero hindi na. I think hindi matitigil to. Sayang lang wala pa tayong nakikitang pambato this coming 2028 from PBBM So I think sana sino ba yung mga magandang contender na lalaban kay Sara Duterte? Kasi I think wala na medyo nakaluwag-luwag na ng konti si BP Sara ngayon Pinakawalan kasi ng Grabe, may magic yung batas natin pare.
So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa iyong araw, Filipinoise. So like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.